At another day na naman ng ating backyard farming project. Ngayong araw nga pala, bibili tayo ng mga kagamitan na gagamitin sa paggawa ng ating breeding area at greenhouse. 35, 78. Aray ko. Matapos nga pala nating bayaran, kinarga na agad ni Kuya yung ating mga biniling kahoy. At pagtapos nito, sa hardware naman tayo kasi madami pa tayong bibilihin. Mga pako at pangbubong. Medyo malaki nga din pala yung nagastos natin dito. Ang mahal na kasi ng bubong ngayon. Ito pa nga din pala yung karpintero natin. Bali mag-isa pa din siya, pinakiyaw niya na yung gawa. At ayan, patanghali pa lang, okay na agad yung pundasyon. Ito nga pala yung gagawin nating palahian ng manok. Bala ko kasi padamihin yung manok ko tapos paalagaan ko sa kapatid ko. Bali sosyo kami. Yung mga manok nga pala na aalagaan namin ay panlaban. O siya, balik tayo dito sa ginagawa. Mga alas 2 pa lang, nabubungan na agad ni Kuya. Bali sesementohan na lang yung haligi. Kaya umalis na agad ako para bumili ng bakuna. Magbabakuna din kasi tayo ng sisiw. Samahan na din natin ng konting patuka. Tapos nakabili din tayo ng molasses. Dito pa din yan sa suki natin kung saan tayo nagpapa-incubator. At ayun yung mga pinamili natin. Diretso tayo sa barangay Maugat kasi bibili pa ulit tayo ng kalamansi. Tingin ko kasi pag namunga na yung dalawa nating puno, kukulangin pa din. Kaya dinagdagan ko pa ng dalawa. Sulit naman yan kasi hindi tumitigil mamunga ang kalamansi basta diligan mo lang lagi. At ito yung pinili natin ngayon, yung may bunga na. Para sulit na sulit. Nakaka-relax nga pala pag uwi ko. Naghahalo na si Kuya ng semento. Tatapusin niya na agad yung gawa. Total pakyawan naman yung usapan namin. Sa tingin nyo, sa halagang 1.7, sulit na ba to? Siya lang mag-isa yung gumawa niyan. Kasi sa tingin ko, goods na yung usap namin na 1.7 dito. Tapos mabilis pa at pulido. At ayan, tapos na yung breeding area natin. Bali, bibili na lang tayo ng mga kulungan ng manok. Tapos ready to use na. Mga ilang araw lang, ayusin na din nila tong greenhouse. Siya din yung mga nag-welding nung una dyan. Tapos bukas, palalagyan natin ng net at bubong. Bali, kasama nga pala sa 1.7, itong alulod na pinalagay ko. Kapag wala kasing alulod, papasok yung tubig ulan dito sa ating greenhouse. At itong video na napapanood nyo ngayon, mga ilang araw na yung nakalipas dyan. Bali, ibang usapan naman to. May kasama na siya ngayon. Pinapakyaw pa din natin yung gawa para mabilis kasi minamadali ko na din. Bali, sila yung magbububong dyan, maglalagay ng net, tapos mga ilaw, mga linya ng kuryente. Bali sa previous video ko, nagpunla na tayo dito. Pero syempre, upload na din natin to para alam nyo yung mga ginawa namin dito sa aming greenhouse. Bukod nga pala sa entrance ng tao, nagpalagay ako ng malaking pinto para kapag may ilalagay tayong malaki dito sa loob, hindi tayo mahirapan magpasok. At ayan, okay na yung kabitan ng ilaw. Kinokonekta na lang nila yung wire. Syempre, dito sa wire ng kuryente natin. Abangan nyo yung mga sunod kong upload, magpupunla na tayo. Pero kung napapanood nyo tong video na to, nakapunla na tayo ng lettuce at 5 days na siya. Isang linggo na lang siguro magta-transplant na tayo sa abangan nyo yung video ko about dun. At ayan, check nyo muna yung gawa. Okay na okay. Bali sabi ko nga pala dito, tibayan na nila yung gawa para pag nagbagyuhan, wala tayong magiging sakit sa ulo. Total negosyo naman yung usapan, hindi ka malulugi kahit gumastos ka ng malaki. Ayan, sa susunod nating video, abangan yung pagpupunla natin. Madami pa tayong gagawin dito sa ating backyard. Medyo na busy lang tayo tapos nasuspend pa yung account natin kaya hindi tayo naka-upload ng ilang araw. Pero ngayon, balik na ulit tayo sa pag-upload. Ayun lang naman. Thanks sa panonood. See you sa next video.